Marami ang nagtanong kung ano nga ba ang hay at para saan ito. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang proseso kung paano ginagawa ang hay at kung bakit napakahalaga nito lalo na kung may alagang baka, kabayo o tupa. Ang hay ay pinatuyong damo na nagsisilbing pagkain ng mga hayop lalo na kapag kulang o wala ng sariwang damo sa pastulan. Halimbawa kapag matagal walang ulan at natutuyo ang damuhan, dito na namin ginagamit ang naka-stock na hay. Minsan bumipili talaga kami ng hay kapag kinakapos, pero para makatipid, mas pinili na namin na kami na mismo ang gumawa. Bukod sa mas tipid, sigurado pa kami sa kalidad. Importante rin na laging may nakaimbak na hay sa shed bilang paghahanda sa tagtuyot or dry season. Maraming klase ng damo ang pwedeng gawing hay, pero ang ipapakita ko ngayon ay dolichos, isang uri ng legume. Magandang dolichos hindi lang bilang pagkain ng hayop, kundi pati na rin sa lupa. Nakakatulong ito para bumalik ang sustansya ng lupa at maging mas mataba ulit. Sa unang step syempre ay ang pagtatanim ng dolichos. Paghanda na ito, pinuputol naman namin bago pa ito mamulaklak or mamunga. Sa ganitong stage kasi, mas mataas ang nutrients na makukuha ng mga hayop. Pagkatapos putulin, hinahayaan muna namin itong matuyo sa ilalim ng araw. At para mas mapabilis ang pagkatuyo, nire-rake namin ito. Ibig sabihin, pinagsasama-sama ang damo para pantay ang pagpapatuyo at ready na rin ito sa susunod na step. Kapag tuyo na, saka naman ito ibe-bale gamit ang baler. Napakahalaga na tuyo ang damo bago ito i-bale. Kapag may moisture pa kasi, pwedeng mag-mold at masira ang hay. Kaya bago mag-bale, chine-check muna namin ang moisture content. Dapat hindi ito lalampas sa 16% para siguradong safe i-store. May iba't ibang uri at sizes pala ng bale. May square at may round. At itong gamit naming baler ay para sa pinakamalaking size na round bale. Pagkatapos mabale lahat, hahakutin na namin ang hay at ilalagay sa shed para maayos na maimbak at magamit sa tamang panahon. Ganun lang ang proseso ng paggawa ng hay. Simple pero napakahalaga sa pang-araw-araw na buhay sa bukid. Kaya napakalaking tulong din talaga na may sariling mga machineries. So yun lang for today's video. Kung nag-enjoy kayo sa video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-share. At kung hindi ka pa naka-follow, please follow na rin po para sa mas marami pang ganitong videos. Maraming salamat sa panonood. God bless. Bye!